Mga ka-Republic, minasaker ng Hinebra ang Converge sa Game 1 ng kanilang quarterfinals match-up. Natunaw ang twice-to-beat advantage ng FiberXers at bukas maghaharap uli sila para sa isang do-or-die, kung saan ramdam ng telco franchise ang pressure laban sa isang kupunan, nakakampi ang crowd. Makakasaksi ba ulit tayo ng isang masaker? Inaasahan ang mga drastic adjustment sa panig ni Coach Delta Pineda upang makabawi sa mga mag-aala. Ngunit inaasahang handa rin ang Gene King sa planong pag-rest back ng FiberXers. Nakita na nila ang paraan kung paano tatalunin ang Converge at kung iaalaw ng pagkakataon, sa ganoong paraan ulit nila tatapusin ang laban. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sagupaan ng willpower ang magiging labanan sa Game 2 ng Hinebra at Converge. Si Coach Tim Cone ay parang isang grandmaster na naghihintay ng pagkakamali ng kalaban, samantalang parang isang general naman si Delta Pineda na handang sumugod kahit may nakaambang panganib. Sa do-or-die game bukas sa pagitan ng Hinebra at Converge, siguradong may malaking pagkakaiba sa magiging diskarte ni na CTC at Coach Delta Pineda. Magkaibang diskarte pero may iisang layunin, ang maka-advance sa susunod na round o sa semifinals, kung saan naghihintay na ang San Miguel matapos i-dispatcha ng maaga ang NLEX. Si Coach Delta Pineda, bagamat back-to-back champion coach sa MPBL bago sumalta sa PBA, ay unang pagkakataon na masasalang sa ganitong do-or-die at laban pa sa isang coach na hitik sa karanasan at sinasabing master of composure. Hindi nagpapanik si Tim Cone. Para sa American Mentor, ang sining ng do-or-die ay nasa disiplina. Bilang isang shot caller na dumaan na sa napakaraming pressure-filled situation, siya ay mananatiling kalmado sa harap ng mahigpitang laban. Asahan sa laro bukas, lalong hihigpitan ni Tim Cone ang execution ng kanilang triangle offense. Hanggat maaari, ayaw niya ng run and gun na laro dahil dito mahusay ang mga kabataan panghanay ni Coach Delta. Gugustuhin niyang bagalan ng tempo, gamitin ang low post at i-maximize ang karanasan ni Japit Aguilar at Troy Rosario para kontrolin ang bawat possession. Hindi na nakakagulat pero malaki ang magiging papel ng Hinebra crowd. Ang crowd ang sixth man ng Barangay Hinebra. Ididiin ni Tim Cone sa kanyang mga players na gamitin ang ingay at sigawan ng Hinebra crowd para masira ang focus ng mga bataan ni Coach Delta Pineda. Sa kabilang banda, para sa Converge coach, ang laro ay tungkol sa puso at intimidasyon. Aatasan niya ang kanyang mga players na maging matapang at palaban dahil nakataya na ang kanilang kampanya. Nabura na ang kanilang twice-to-beat advantage at kung hahayaan nilang imasaker ulit sila ng Hinebra, ito'y magiging isang malaking kabiguan na naman para sa telco franchise na itinuring na isa sa mga dark horse ngayong All-Filipino Conference. Alam ni Vice Governor, dihado ang Converge sa half-court set laban sa disiplinadong kupunan ni Tim Cone. Kaya mas gusto niya yung madulas at malayang laro o freestyle. Kapag ang Converge ay naglaro ng malaya at walang takot magkamali, doon sila nagiging mapanganib. Dahil minasaker sila ng Hinebra sa Game 1, asahan na magiging pisikal ang Converge. Gagamitin na Justin Aranya at Justin Baltasar ang kanilang kabataan at lakas para ibuli ang Hinebra sa pintura. At syempreng inaasahan naman niya ni Tim Cone. Pag-iingatin niya si Japit Aguilar at Troy Rosario na huwag malagay sa maagang foul trouble. Inaasahan din ni CTC na matinding pressure ang ibibigay ng depensa kay Ardia Barrientos matapos itong magpasabog ng 35 points sa Game 1. Markman si Barrientos sa defensive scheme ng Converge, kaya dapat na may mag-step up upang gumawa ng mga puntos kung magtatagumpay ang FiberXers na pigilan ang current Rookie of the Year. Kung kapanapanabik ang Game 2 ng Hinebra at Converge bukas, exciting din ang dalawang pares ng laban mamaya.
Unang maghaharap ang Rain or Shine at ang Meralco Bolts ganap na alas 5:15 ng hapon kung saan ay may twice to beat advantage ang Elasto Painters. Isang panalo lang ang kailangan ng ROS para makasalta sa next round. Sa pangalawang laro mamaya, nakakasabik ding makita kung paano re-restback ang Magnolia laban sa malakas na kupunan ng Tok and Tex. Hawak ng TNT ang twice to beat bonus. Nang unang magharap ang dalawang kupunan, tinalo ng tropang 5G ang hotshots. Upang makahirit ng rubber match, kailangan ng Magnolia na makakuha ng panalo mamaya. Ang malaking hamon kay Coach L.A. Tenorio ay kung paano pipigilan ang deadly trio ni na Jordan Heading, Calvin Oftana at Ray ng Bata. Isama mo pa si Roger Pugoy. Kapag uminit ang shooting ng apat na ito, mahirap pigilan ang tropa ni Coach Chot Reyes. Pero dahil ito ang unang playoff game ni L.A. Tenorio bilang head coach, asahan na ibibigay ng kanyang mga players ang lahat. Lalaban sila para sa kanilang coach. Yamado ang Tok and Tex sa labang ito, ngunit hindi magkakampante si Chot Reyes. Sa ilalim ng bagong sistema, alam nilang mapanganib na kalaban ang Magnolia. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo and Merry Christmas pa rin, Jigs Garrido. Iyakan daw ang mga buzzers, sabi niya. At sa iyo rin, Milanyo Berola. Nagsinungaling daw si Concepcion, nasaktan talaga si RJ. At sa iyo rin, Danilo at sa kanyang asawang si Almira at ang bunso niyang si teacher na si Danny Camay. Merry Christmas sa inyong pamilya. At sa iyo rin, Norman Flores, suking-suki ko ito. Kahit sa Facebook naroon ito. At sa iyo rin, Enrico de Guzman mula naman sa Belgium, kababayan ko sa Bawan. Merry Christmas. At sa iyo rin, Benjamin Hapayan, congrats BSM. Merry Christmas to all, sabi niya. At sa iyo rin, Sari Manabat rather. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, Ray Arabit, nag-step up daw ang second unit ng Gin Kings, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Borlagatan Donald, nasa Singapore ito. Merry Christmas sa iyo, idol. At sa iyo rin, Edwin Ferreras. Merry Christmas sa inyong lahat. Salamat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.